Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes, kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang puso na nasugatan dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa tao. Ang puso na hindi tumigil, hindi nagsawa, hindi huminto sa kanyang pagmamahal, na kahit na siya ay pinahihirapan, kahit na dumaranas ng matinding sakripisyo para sa kanyang mga minamahal, patuloy pa rin nagmamahal. Kahit na nga yung kanyang minamahal ay hindi naman tunay na siya'y minamahal, patuloy pa rin nagmamahal. Dakilang pag-ibig ni Jesus. Mga kapatid, magandang simulan ang pagninilay sa pamamagitan ng kung ano ang narinig natin mula sa ikalawang pagbasa hango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Si San Pablo ay nagpapahayag ng mabuting balita at naglilingkod sa iba't ibang komunidad. At sa pagkakataon na ito, sumusulat siya sa mga taga-Epeso. Ang sabi niya, "Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunman, may narapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito, ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos." Masasabi lamang ito ng isang lingkod ng Diyos kung siya'y tunay na nagpapakababa. Ang mga salitang ito na sinabi ni San Pablo ay hindi masasabi ng mga taong ang tingin sa sarili marunong, mataas, magaling. Kaya dito sa mga salitang ito ni San Pablo, tayo ay pinaaalalahanan na bilang mga lingkod ng Diyos, dapat malinaw sa atin habang tumataas ang posisyon, mas dapat marunong magpakababa. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos, sabi ni San Pablo. Kung tutuusin, sa pagkakataon na ito na sinasabi ito ni San Pablo, siya'y tinawag at itinalaga upang maging apostol. Pero sa kabila ng napakataas na posisyon bilang apostol, ibinababa niya ang kanyang sarili. At ito'y isang napakagandang halimbawa ni San Pablo. Ako ang pinakahamak, pinakamababa sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa akin ang misyon, ipahayag ang mabuting balita sa mga hentil, sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, upang sa pamamagitan ng pagpapahayag na ito, mabuksan ang kanilang isipan, mabuksan ang kanilang mga puso, at sila'y sumampalataya sa mabuting balita at kay Jesus na Panginoon at Diyos.
At sa bandang huli, idinagdag pa ni San Pablo, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko sa Kanya na manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Naway makilala ninyo at malaman ninyo ang walang hanggan at dakilang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Napakagandang paalaala ito, mga kapatid, sa ating lahat sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Lalo na dito sa ating parokya kung saan nagtalaga tayo ng mga bagong mamumuno sa ating parokya sa iba't ibang posisyon, sa iba't ibang responsibilidad, na kung saan sa pagpapaalaala ni San Pablo, dapat na tayong mga lingkod ng Diyos, habang tumataas ang posisyon, habang dumarami ang responsibilidad, ay matutong magpakababa at maglingkod. Katulad ni Jesus, sinasabi niya, naparito ako hindi upang paglingkuran. Naparito ako upang maglingkod at ialay ang aking sariling buhay sa kaligtasan ng marami. Ang tunay na lingkod ng Diyos, marunong magpakababa. Sapagkat sa pagpapakababa, ayon sa sinasabi ni Jesus, nandoroon ang pagsunod. Diba? Sabi ni Jesus, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagpapakababa. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit may mga lingkod ng Diyos na hindi marunong sumunod at hindi nakapagtataka kung bakit may mga lingkod ng Diyos na patuloy na sumusuway sa kautusan ng Diyos. Kaya kung meron man tayong espesyal na biyaya na hihingin ngayon sa Diyos sa kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ito nawa ay ang biyaya na sa kabila ng ating katayuan sa buhay, ng kataasan, ng karangalan, ng kapangyarihan, ng kayamanan, ng posisyon, dalhin tayo ng lahat ng iyan sa tunay na pagpapakababa. Nasa pagpapakababa ang tunay na pagsunod sa Diyos. Nakakalungkot yung nababalitaan natin na nangyayari ngayon sa kaparian. Ang hirap isipin na ito ay mangyayari at magiging laman ng social media. Ang hirap kapag ako bilang pari ay nakalimot sa aking pangako
Nung kami ay inordinahan, nangako kami sa Diyos. Magiging masunurin kami. Magiging masunurin kami. Kaya magandang napapaalalahanan. Kung kami na mga pari ay nangangako sa Diyos ng pagiging masunurin, di ba iyan din ang inaasahan sa ating lahat? Na tayo ay magiging masunurin sa Diyos. At mangyayari lamang yon kung marunong tayong magpakababa. Amen.